Robots and Range and DWPS FM 91.1 MHz. Spontaneous lang po ini na ato program. That's why we can speak Bicol Gubatnon, Tagalog and English. Ngani free flowing lang baga kita ang ato programa. Di po ba Ma'am Stefana? Mao nga ni po. Ngani sarabutan kita. Good morning tabi sa intiro niya na nagbabati. Pangadji na padagos ang mayad nato na mga buhay-buhay. Maski pobre nan pasarakit padagos maghinguha sa pamumuhay na malinig ng maka-Diyos. Diri po kay no God, no guilt mentality. Kundi dapat kita pirmi aware na may nagiimod pirmi. Maski sa mga bagay na huna ta, kita lang ang nakaaram. Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen. Glory to thee, our God, glory to thee. O Heavenly King, O Comforter, the Spirit of truth, who are in good places and fills all things, the treasure of good things and giver of life, come and dwell in us, and cleanse us from every stain, and save our souls, O gracious Lord. Holy God, holy mighty, holy immortal, have mercy on us. Holy God, holy mighty, holy immortal, have mercy on us. Holy God, holy mighty, holy immortal, have mercy on us. Glory to the Father, and to the Son, and the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen. All Holy Trinity, have mercy on us. Lord, cleanse us from our sins. Master, pardon our iniquities. Holy God, visit and heal our infirmities for thy name's sake. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and of all things visible and invisible, and in one Lord Jesus Christ, Son of God, the only begotten, begotten of the Father before all worlds, light of light, very God of very God, begotten, not made, of one essence with the Father, by whom all things were made, who for us men and for our salvation came down from heaven, and was incarnate of the Holy Spirit and the Virgin Mary, and became man, and was crucified also for us under Pontius Pilate, and suffered and was buried. On the third day he rose again according to the Scriptures, and ascended into heaven, and sits at the right hand of the Father. And he shall come again with glory to judge the living and the dead, whose kingdom shall have no end. And I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeded from the Father, who with the Father and the Son together is worshipped and glorified, who spake by the prophets. And I believe in one holy Catholic and Apostolic Church. I acknowledge one baptism for the remission of sins. I look for the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Being calmly adorned in thy sacred priestly robes, and newly drenched with the streams of thy pure and sanctified love, thou didst soar aloft to stand before thy Master cry, hence never cease to intercede for those honoring with faith thy mighty and blessed contest. Thou overthrower of Satan, O wise and blessed Eleftherios. To the prayers of Holy Fathers, Lord Jesus Christ, our God, have mercy on us and save us. Amen. Thank you po, Father C. Salamat po sa pag-lead sa prayer. I'm sure first time makabati ang kadagahanan sin Orthodox prayer. Mga prayers na 2,000 years na diri nagbabago. So, Father C, what's next na po? Mao po diri nanggad nagliwat an maski diyo na nagkamay sing kaliwatan maski nag-abot pa iba-iba na mga teachings, iba-iba na lessons sa mga nagpaabot na panahon. Okay, I'll be reading to you the Patriarch's encyclical on environment. May po kita danon sa kapalibutan nga kita maging environmental friendly an ato mga buhay-buhay, na maging aware kita sa ato
nangyayari na climate change, diri lang baga sa iba na bansa, kundi din sa ato, harinin ang dagat sa pangpang, daghan nagkakararaot ng mga kabalayan o minsan mga kakahuyan nagkakadarara mismo sa lawod. So ang programa na ini sa Motsari, babasahon ko sa iyo ang surat from the Ecumenical Patriarch's Message for the Day of the Protection of the Environment. Bartholomew, by the mercy of God, Archbishop of Constantinople, New Rome, an Ecumenical Patriarch, to the plenitude of the Church, grace and peace from the creation of the entire universe, our Lord God and Savior Jesus Christ. We reflect once more on the state of God's creation. We think about the past and present for all that we have done or failed to do for the earth's care. We look to the future and pray for wisdom to guide us in all that we think or do. These last several months have been a time of great uncertainty for the whole world, the financial system that so many people trusted to bring them the good things of life have brought instead fear, uncertainty, and poverty. Our globalized economy has meant that everyone, even the poorest who are far removed from the dealings of big business, has been affected. The present crisis offers an opportunity for us to deal with the problems in a different way, because the methods that created these problems cannot provide their best solution. We need to bring love into all our dealings, and love that inspires courage and compassion. Human progress is not just the accumulation of wealth and the thoughtless consumption of the earth's resources. The way that the present crisis has been dealt with has revealed the values of the few who are shaping the destiny of our society, of those who can find vast sums of money to support the financial system that has betrayed them, but are not willing to allot even the last portion of that money to remedy the piteous state the creation has been reduced to because of these very values, or for feeding the hungry of the world, or for securing safe drinking water for the thirsty, who are also victims of those values. On the face of every hungry child is written a question for us, and we must not turn away to avoid the answer. Why has this happened? Is it a problem of human inability or human will? We have rendered the market the center, the so-called center of our interest, our activities, and finally, of our life, forgetting that this choice of ours will affect the lives of future generations, limiting the number of their gracious choices that would probably be more oriented toward the well-being of man as well as the creation. Our human economy, which has made us consumers, is falling or failing. The divine economy, which has made us in the image of the loving creature or creator, calls us to love and care for all creation. The image we have of ourselves is reflected in the way we treat the creation. If we believe that we are no more than consumers, then we shall seek fulfillment in consuming the whole earth. But if we believe we are made in the image of God, we shall act with care and compassion, striving to become what we are created to be. Let us pray for God's blessing on the United Nations climate change conferences, so that the industrially developed countries may cooperate to raise and manage wisely the funds required for the necessary measures, and that all may work together to ensure that our children enjoy the goods of the earth that we leave behind for them. There must be justice and love in all aspects of economic activity, profit, and especially short-term profits cannot and should not be the sole motive of our actions. Let us all renew our commitment to work together and bring about the changes we pray, to reject everything that is harming the creation, to alter the way we think, and thus drastically to alter the way we live. Your beloved brother in Christ and fervent supplicant before God, Bartholomew of Constantinople. Tinuyo po ni Father Sina diri i-mention an bilog na pangaran ni Patriarch kasi hihimuon ta ini na trivia. Himuon ta na patangkod na may premyo. May kulang dito sa sinabi ni Father C. Wow, ha? May premyo. Ang makasimbag, may 60 pesos worth of load. Yes. Okay. Okay. Here's the question. Sino po ba ang kasalukuyang Patriarch ng Constantinople? Disqualified din of course, sa patangkod ang mga Orthodox na. Ulitin ko po ang tanong,
May Di kulang dito entrado. sa sinabi niya ako na, no? Paidagdag po niyo. Sino o who is the current bilog po ini Patriarch of the Ecumenical Patriarchate of Constantinople. Oops! Anong Orthodox na? Diri po ka mo magtukdo nga ni fair. Okay, just please text your answer to this number. 0910-274-6080. Ulitin ko po, 090-0910-274-6080. Pwede po yun i-research niyo sa internet, books o encyclopedia. Aber daw po, imudunta kung daghan sa mga listeners and researchers o wide reader. Okay, we will be playing the song Kapaligiran by Asin. Tamang-tama sa ating narinig. Sana maging responsible na tayong lahat sa ating environment. Yun po talagang seryoso. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi na masama ang pag-unlad at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon'y naging itim. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Upang kung tayo'y pumanaw man sariwang hangin, sa langit natin matitikman. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tagulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulan na lang tayo magkantahan. Ang mga batang ngayon lang isinilang, may hangin pa kayang natitikman? May mga puno pa kaya silang aakyatin? May mga ilog pa kayang lalamuyan? Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating kapaligiran? Hindi nga masama ang pag-unlad kung hindi nakakasira ng kalikasan. Darating ang panahon
Magandang umaga pong muli sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa programang ito. Ito po ang inyong lingkod, Presbytera Mary. May konting ibabahagi sa inyo. Ang Orthodox Church ay may 12 mayor na kapistahang ipinagdiriwang sa isang buong taon. 8 rito ay mayor na kapistahan ng Panginoong Jesus at ang 4 namang mayor na kapistahan ay sa kanyang banal na inang si Maria. Ngayong buwan ng Nobyembre at ito nga'y bukas, ipinagdiriwang ang kapistahan ng pagpasok sa banal na templo ng mahal na ina, the entry of the Theotokos into the temple. Alam niyo pong noong 3 taong gulang pa lamang ang inang Birheng Maria, na tulad ng naipangako ng kanyang mga magulang na sina Joaquim at Ana, na siya'y ihandog sa Diyos at ito'y bilang pagsunod sa tradisyon. Kasama ng mga batang babae na may mga dalang nagliliwanag na kandila, masaya nilang sinamahan at inihatid si Maria sa templo. Doon sa templo, naghihintay ang noon ay punong saserdote or high priest na si Zacarias, na nooy magiging ama ni Juan Bautista. Siya'y maluwalhating tinanggap sa templo at hinayaang makapasok sa kabanal-banalang dako ng templo. Ang pagpasok ng mahal na Birheng Maria sa kabanal-banalang dako ng templo ay isang malaking pagkakataon. Kaugalian kasi noon ng mga lalaki lamang ang maaring pumasok sa kabanal-banalang dako ng templo. At ang mga babae hindi pinahihintulutang magawi roon. At kahit nga ang punong saserdote ay isa lamang sa isang taon maaring pumasok at ito'y sa araw lamang ng paghahandog ng sakripisyo para sa mga kasalanan. Nangyari ang pagpasok ng batang si Maria dahil na rin sa paggabay ng banal na Espiritu Santo. Namalagi ang batang Maria sa templo hanggang sa edad 14 o 15 hanggang pinagkatipan siya kay Jose o Saint Joseph. Ang kapistahang ito ng Birheng Maria, katulad din ng kanyang kapanganakan, ang mahalaga rito ay hindi yung exactness of the story but its inner meaning. Ang pagpasok ni Maria sa templo at ang pamamalagi niya doon ng halos 12 taon ay nagsisimbolo ng total dedication to God at kahandaan o readiness for the future vocation bilang isang ina o mother of incarnated Lord. Ang mahal na inang Maria ay naging buhay na templo dahil sa pagluwal niya sa ating Panginoong Jesus. Glory to God. Okay po, yun po ang aking may ibabahagi sa inyo ngayong umaga. Happy listening po kina Raj Josan, Justin, Ioannis, Delaine. Happy name day kay Alvin Peter Erlano ng Luna Candol, Reverend Phil Castro, Sir Andrew, Sir Onisimos, si Monica, Laurencia, Sofia, Nathaniela, John Farenas, at sa lahat na po. Si Nisa Quinones din po ng Bulacau. Happy listening po. Okay, i-acknowledge nato ang ato mga main sponsors. Si Archimandrite Reverend Father Philemon Castro, likewise the Bukas Palad Philanthropia Incorporated. Niya po na aga may catechesis kita. Saday pa ako o saragday pa kita na bati ng word catechesis. Gusto ko i-define ini. Ang catechesis, Greek word siya. Hinati siya sa duwa na words. Kata, kein. Gusto sabihin sa kata, kein, re-echo from heaven. Or another definition of catechesis is food from heaven. Pagkain mula sa langit. Kaya every time na nakabati kita sin catechesis, nagkakaon kita sin
food from heaven. Okay? That's why ang Orthodox po, ang Orthodoxia, hahatag siya sin straight na katukduan. Ibig sabihin sa Orthodoxy, an orthos in Greek gusto sabihin tuwid. Tama or upright, straight, correct. Ang doxy or doxa, Greek man ini ang gusto sabihin aral o papuri. Doktrina or doxology, tama na katukduan. Ini ang tuwid o tama na landas, sabi nga ni Pinoy. Ang gusto ko papansin niya na aga, mao ini, that ang simbahan ni Kristo, may papaimod niya na siya totoo, lalo na sa mga claims, daghanang ba ganiyan ang nagruluwas, may papaimod ta na totoo niya simbahan ni Kristo, kung ini may unsin historical na foundation and manifested a living connection over the centuries. May connection siya sa early church. Kaya puhantan historical connection or sabi apostolic lineage in order to be assured magkamayon kita sing katiyakan na ang deposit of the faith has not been tampered but has been handed down to us in eternity. Sayo sa mga distinguishing features, sa mga magayon na features ng Orthodox Church is her changelessness. Andiri siya nagbago. Almost 2,000 years now, buhay pa rin siya sa kabila sa persecution. Ang Orthodox Church still baptizes by a threefold immersion. Ang bunyag niya, lublub paghihapon, sintulo ka beses, in the name of the Trinity, seal of the Holy Spirit. Ang mga bata, still, babies and small children, nagre-receive paghihapon sin komunyon. In the liturgy, mababati paghihapon ang insasabi sa luma na misa o divine liturgy na, the doors, in wisdom let us be attentive. In-recall sini ang mga nakaagi na sa anoy na panahon na wara sin naka-intra pag-abot sa komunyon. Kaya ang liturgy baga, ang divine liturgy o ang misa, may duwa na parts. Liturgy of the Word and Liturgy of the Holy Eucharist. Pag ang una pa lang ang Liturgy of the Word, entero pa son pwede magbati. Pero pag-abot sa pag-abot sa Liturgy of the Eucharist, inpapaluwas na sa mga deacons ang mga baguhan na diri members o diri Christian. Kaya nasiyak ang deacons in the doors para paluwason ang mga di pa mga Christians. Dito sila sa luwas mahurulat hanggang matapos ang divine liturgy, umisa para maintindihan ta. So, sa panahon, ang nagkukumunyon lang ang talagang mga tal na lehitimo na mga loyal or faithful parishioners na sayo na simbahan. Pero pa sini, every baptized members, kay puhan mag-participate. Diri lang kay magbati sa misa, kundi mag-participate. Di siya kay passive listener, kundi active participant. Ang Nicene Creed, padagos pa na sa saysay pagkatapos san homilia or preaching or sermon. The Nicene Creed is still recited without the latter addition na ingagahay nato na filioque controversy. I-text na lang sa mga gusto mag-text ko na sinisa ako ang gusto sabihin because we have a very limited time. I-text na lang niyo, Father, nanong gusto sabihin sa filioque controversy. Basta anhin ko sa iyo yun, dinagdag yun sa Nicene Creed. Ang gagamit pa lang sa Orthodox is Nicene Creed. Aramtaman an Apostles' Creed, kaya ilang an Apostles' Creed, local yun na hinimo sa sayo na bishopric. Pero an Nicene Creed, siya po ang ginamit sa entero na mga simbahan, all patriarchates in the past. Pero hanggang niyan, daradara pa ini, carried ini, yung gagamit paghihapon sa Orthodox Church. Di nagbago, kaya sense of changelessness. In the Nicene Creed, we confess, I believe in one holy Catholic and Apostolic Church. I believe, first and foremost, pinakauna sa gabos, sa entero, sa kahadian sa Diyos ang pagtubod. I believe. Sa Grego, ang gusto sabihin sa pistebo. Gusto sabihin, personal mo na pinaniniwalaan ang Diyos. Diri kay
Masirimba sira mamay, sira papay, bagaw ni papay, isimba na lang niyo ako kay mabulang ako. Ipangadji na lang niyo. Anyway, ang Diyos, maski diin man, mapabili na lang ako kay mapangadji man ako sa paraan na gusto ko. We cannot be saved by others. Diri kita mailigtas ang iba. Solamente ang makaligtas ato, kita ang pagtubod nato na personal, sa dirita, individual sa Diyos. That's why, in sasaysay ini sa Nicene Creed, I believe in one holy Catholic and Apostolic Church. Nano po sino ang gusto sabihin? One sayo means that the church is one because God is one. There is only one body. Sayo lang ang simbahan ni Kristo. Sayo lang ang pagtubod. One faith, one baptism, one God, and one Father of all. Ang pangadji ni Kristo sa kaniya priestly prayer, Jesus prayed that church may be one, even as He and the Father are one. Na maging sayo lang ang kaniya simbahan. An Orthodox Church, holy. Nano kay holy? Banal. Ang simbahan banal dahil si Kristo ang naghimo kaniya. Christ also loved the church and gave Himself for it, that He might sanctify and cleanse it sa paagi sampag linig niya sa tubig na bumukal sa kaniya tagiliran asin dugo sa krus. By His words, ngani kita maging that He might present it to God, that He might present to God a glorious church. Wara sin ati. Di lang sa simbahan nagpapakabanal, but is also ang purpose niya na himuon ang mga tao na maging banal. Different from the world, but conformed to God's will. The Orthodox Church, according to Nicene Creed, is Catholic. Wow, Catholic? Paano naging Catholic and Orthodox? Catholic siya in the right sense. The Orthodox Church is Catholic, meaning, aramta ang gusto sabihin sa word na Catholic, gusto sabihin universal, kabilugan, kabuuan. Pag ang bilog nabawasan, diri na siya magiging universal, di na siya magiging Catholic. Ang gusto ko sa Orthodoxia is the wholeness of the church, ang kabuuan niya. That even for centuries na nagpakaraagi, halaba na panahon, ang kaniya pamuhay-muhay, ang ethos niya padagos na ipapaimod sa kinabaan. The church that has preserved the full and true faith of Christ. And belief sa Orthodox Christians that the church which has Christ Himself as head, ang templo sa Holy Spirit, diri masasala. The voice is the voice of Christ in the world today. And word na Orthodox is applied to the Orthodox Church. Ang gusto sabihin sa Orthodox, baga basic siya. Siya ni standard truth na diri pinapalitan, lumipas man ang panahon. Di siya nagbabago. Kaya maimod ka mo kung mabisita ka mo sa amo pag Divine Liturgy, maimod na yun paghihapon most of the time talikod sa kaniya pag lead sa tao. Kaya na po siya man worshiper. Sabi sa Nicene Creed, di lang siya kay Catholic, kundi, kumbaga, sabi, apostolic. The church is apostolic because ang kaniya pagtutukdo, hali pa sa mga apostoles. Nadumduman ko saan ako inordain. It was during my birthday, March 26, only back in 2010. I was ordained by His Eminence Nectarius Chilis of the Metropolitanate of Hong Kong and Southeast Asia. Siya Greek bishop na nag-ordain sa amo sadto. Ang sabi niya sa pag-ordain sa amo, kamo niyan isinusog po na ang i-ordination sa linyada sa mga apostoles. Mao ini po ang hanapon ta sa mga nagtutukdo sin Bible. Hanapon ta kung sira kasugpon san insasabi na apostolic lineage o linyada apostolika. Diri kita magtiwala o di kita basta-basta lang magbukas ang ato mga balay doon sa insasabi sa Latin na Episcopi Vagantes or Episcopal Vagabonds, mga nalalagalag na mga obispo
o mga intatawag nato ng mga episcopi independientes, mga nagtitindog lang sin sa diri ng mga simbahan, self-proclaimed preachers na wala sin authorization from the apostolic line. Ang hinalian po namo na apostolic lines and orthodoxia din sa gubat, maupuan Patriarchate of Constantinople, the New Rome, na itinugdok sa to ni Constantine the Great, saan transfer niya an see of government san western pakadto sa eastern Europe. Apostolic gusto sabihon nakadugtong siya unbroken apostolic line, wala simpugto na hali sa apostolika na linyada sa mga sinauna ng mga Kristiyano, our fathers in the faith. It was the Apostle Paul, for example, who established the Christian church in Greece. Sa paagis ang kaniya missionary journeys, si Apostol Paul man po, Apostol Pablo siya man ang naging apostol sa Rome. Kung imo doon sa Bible, ang kaniya tulo na beses na pag-travel sa Roma. Una na sinabi, baga, sa mga apostoles, sabi, greet one another with a holy kiss. The church and binabati kamo sa mga simbahan ni Kristo dinhi sa Roma. Romans 16:16 na madalas gamiton sa iba na kanira yoon. Pero actually, ang surat na yoon ni San Pablo, diri man yon sinurat sa kung kanino. Ang address, naka-address yon to the churches in Rome. Yung po, admittedly yun, nagsusurat o nagsusurmaton patungkol, nagtutukdo siya pakadto sa Western Church. Pero ini na masurunod, kung babasahon nato ang Bible, pagbatog sa Romans, nano po bagan masurunod? 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, kung ano pa, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, Philippians. Kung imudum po niyo ini, intiro ini nasa Greece. Kung hapotong po niyo, nano ini ng mga sinambit ni Apostol Pablo, ang mga sinururata niya ng mga churches. Hanggang niyan kaya, buruhay pa ini. Yan. Mao po yun ang magayono na kahaputan. Buruhay pa po ini ng mga sinururata ni Apostol Pablo. Hanggang na yan, sira po ang gagahoy na Orthodox Church in Greece. Mga Orthodox po ini naman sambit na mga sinabi sa Bible. Kaya po, para malinawan kita gabos, pwede ka mo mag-text, pwede ka mo mag-attend, pwede ka mo mag-observe sa Divine Liturgy. May imod niyo kung gaano siya ka-ancient na di nagbago. So ano'y siya pero diri siya dormant. Diri siya na outmoded, di siya na outmode. Niyan sa padagos na pag-grow sa orthodoxy, di lang sa Jerusalem, nagkadto siya sa aning gagahoy na pentarchy baga, Jerusalem, Rome, Constantinople, Alexandria, and Antioch. Mga ni ang 5 early patriarchates. Pero niyan, taghano na. Russia, Ukraine, Serbia, Romania, Bulgaria. Taghano na. Thus, the Orthodox Church is the legitimate and historical continuation of the early church. Siya may unsin historic line na natili siya sa irarumsan faith, the same spirit and the same ethos. This is what we call apostolic faith. This is the faith of the fathers. This is the Orthodox faith. This faith has established the universe. Ang simbahan po, both visible and invisible. Dua man siya na portion. Siya kinukumpwesto sin dua na parte. Ang first part sa church na insasabi, mo ang bagahoy na triumphant church. Yadto baga po ng mga nagkamaratay na nagkamaratay sila, na nag-aasa sa muling pagbabalik ni Kristo, nag-aasa na sila buhayon muli, hali sa kagadanan. Maabot ang panahon, mahampang sa Diyos. Sira ang mga nagkauro na sa ato. And second, ang ikadua na parte sa simbahan, maigahoy na militant church or struggling church. Kita na mga buruhay panaya sa kinabahan na nagtitirios, naghihinguha, na maski daw, di kita mga perfecto ha, grabe ato mga pagkakasarala. Yun ang kumpisal
Yun ang sacrament of penance. Yun ang pag-repent na inaayo sa ato sa Diyos. Dahil sa Orthodox po, tutukdo na diri man kita kaya iligtas sa pangadyi san iba, diri man kita kaya iligtas san pagtubod san iba. Sa Orthodoxia, tutukdo po na sa Orthodox Church ang katukdoan na ang tawo oras na mamatay, diretso siya kung di man siya destino. You will live the foretaste of hell or foretaste of heaven kung di ka talaga destino. Sabi nga ni Kristo, mabuhay ka mo sinmayad, live a life that is good, repent, habang himo nato an mayad, nan magayon ang nararapat, habang aga pa. Kay kung gabi na, di na nakatrabahoan mga tao. Nano ang gusto sabihin sa gabi na madulom na. Ang gusto sabihin death. Pag ang tao minatay na, wala na siya mahihimo. You can no longer alter. Di mo na ma-change ang imo destination. Kung ikaw pakadto sa lainon sabihin ha, kung pakadto ka sa impyerno, wala na makaliwat suon. Alagad kung pakadto ka sa kalangitan, wala naman makaliwat suon. That will be your forever destiny. Kaya ang patanid sa ato, live a good life. Maghinguha kita na magbalik sa Diyos habang buhay pa kita, habang may mga ngipon pa kita, habang kumpleto pa ang ato mga ngiponon, makusog pa ang ato mga tuhod. Yun na ang pagrani nato dapat sa Diyos. Ang source of authority, ini ang gusto ko. Ang isusunod na otoridad sa Orthodoxia or Orthodox Church is the highest authority of the Eastern Church. Ini po ang Ecumenical Council involving the whole church. Nano po ini ang gusto sabihin kay halaba ini na Ecumenical Council. Sa Western Church baga, may yung sinasabi na infallibility. Pag nag-decide ang sa ina persona, diri na sa sala ang gusto sabihin sa infallibility. Wala kasalan, wala, no error. Diri na sa sala. Pero ang contention po baga doon, wala man po sintawo na diri na sa sala. Sabi nga sa Bible, for all have sinned and fall short of the glory of God. No one is perfect before God. Wala sintawo na perfecto. Sa Orthodox Church, may ingagahay man po na infallibility or infallible. An infallibility na ini, ang diri pagkakasala, diri po ini sa individual na persona na iatang. Kundi, an infallibility belongs to the council. Ang desisyon sa konseho, yun po an infallible. Halimbawa, nagkamay ang conclave, nagmiriting, nagtiripon ang mga archbishops, ang mga metropolitans, ang mga hataas sa hierarkiya, na nagkamay ang Saracen Consejo or Holy Synod na isasabi. Doon, ang resulta sa kanila pag-uusap, mao yun ang magiging infallible. Walang kasiraan, at nandidiyan tiyak ang Holy Spirit. Kaya nano pa ang sabi, for where 2 or 3 are gathered together in His name, yun siya sa kanila kabutngaan. Originally po, the early church consisted of 5 patriarchates: Rome, Constantinople, Alexandria, Antioch, and Jerusalem. Ini na mga cities, mao ang nag-constitute, mao ang nagbuosan una na mga simbahan. Kaya lang, between the 11th and 13th century, and Rome, and Church of Rome nag-separate from the patriarchates. Inidahilan po sa insistence on its supremacy. Gusto niya siya maging supreme of all. Pero ini po an other 4 patriarchates, inko consideran man batog sandat hang ganiyan ang Roma na first among the equals. Granting Rome, inahatag sa Rome an primacy of honor, pero tandaan ta po, primacy of honor but not of jurisdiction. Supremacy, diri ko po kaapod, primacy, yes, but supremacy, no. Ang hinatagsan upat na patriarchates sa Rome is the primacy of honor but not of jurisdiction. Kaya ang Constantinople, paghali sa Rome, siya na ang nagkamangin primacy among the other patriarchates dahil siya naging capital sa Eastern Roman Empire. The primacy of Constantinople, however, has always been a primacy of honor, not of supremacy, neither jurisdiction. So malinaw po ini.
Hanggang ini po na mga churches na ini, nagkamayon sa Africa, nagkamayon sa Russia, in Cyprus, in Manila, hanggang aram po ninyo, nakaabot sa Pilipinas, early 90s an Orthodox Church. At honor po ini nato na ang pinakauna na nagiging padi na Pilipino sa Orthodox Church in the Philippines. Wala po iba kundi si Father Soriano Iscarcha. Ang roots niya, gubat ng Sursugon. Siya po naging pinakauna na Orthodox na padi sa bilog na Pilipinas. Hanggang ang Orthodox Church po, nakaabot sa Masbate, may kita doon sin eskwelahan, may kita sin monastery, may kita doon sin mga madre, may kita sa Manila, sin Cathedral of Theotokos. Nandun naman sa gubat, we have our local parish, Holy Martyr Saint Eleftherios Greek Orthodox Church in Gubat, Sorsogon. Tapos na po ako sa ako catechesis o information sa Intiro.
Okay, salamat Elizabeth. Salamat po din sa may nag-text na sa'yo. Later na namo i-reveal kay sana daghang paano. Okay, ulitin ko tabi ang question. Who is the current patriarch of the Ecumenical Patriarchate of Constantinople? Kung manunotaran po niyo kanina kung nagbati ka mo Bisay, may clue na diyo. Kailan may kulang pa siya. Dili pabilog ang pangalan. Nanatabi maman simbag. I-text po niyo. May simbag na siya. O yun na po. Okay, nanang simbag niya. Constantine the Great. Pero diri po tayo. Uy, near miss. Madali na. Oh. Diyo ano na. Sige pa, try again ha. Okay, try again. Harani na. May clue kanina. Dumdumo niyo go back to the message kanina ni Father na mention niya diyo, but hindi nga kompleto para hindi naman kayo mahirapan. So mag-research po kayo. So dito po ninyo iti-text 0910-274-6080. Dili po sa number. Ulitin ko po 0910-274-6080. Who is the current patriarch of the Ecumenical Patriarchate of Constantinople? So Church po San Orthodox. So salamat po sa nag-text and sana po may nag-text naman. So I hope makuha na yung natin yung 60 pesos load. Oo, mahalagahan nyo na yan, load. Sa susunod, tataas po yan. Tataasan ni Father. Nako ha, ako maabono sini. Okay. So for announcement po natin, we have Divine Liturgy every Sunday 9 to 11 a.m. at the Holy Martyr Saint Eleftherios Greek Orthodox Church. Ini po na Canonical Orthodox Parish temporarily located sa Balud del Norte, Gubat, Sorsogon. So you are all invited to come to our Divine Liturgy. At after that, meron po kaming regular catechesis mismo after the Divine Liturgy. At sa mga interesado mag-inquire or appointment, you can text to this number, the same number po, 0910-274-6080, or look for us at orthodoxyinbicol.blogspot.com. Dito ko po, orthodoxyinbicol.blogspot.com. At sa mga singing groups din po, inaanyayahan namin, we are inviting you. You can come here to our program during this Saturday, 9 to 10. Groups, duets, soloists, pwede po kamo din Instrumentalists, pwede. Opo. We will give you the opportunity, maski sino kamo. So, invited po kamo ni Father, kay aram po baga nato na ang mga talents nato should be offered to our God. Di po ba, Father C? Okay. So, basta po, ang kanta niyo, may sense nan maka-Diyos. Isi-share niyo na kanta. Ayaw man po sa ito na puro lang si Riyak. Okay, nan communicate with us. Same number po ang ato And same man po sa mga sponsors, benefactors, welcome man po kamo dini na i-sponsor ini na ato program. Okay, Father C, mayong ka pa po isasabi na mga palanag before I have the... Since po ang ato time very limited, pwede ka mo mag-text maski wala kami sa program. Kay active man ini na SIM card na ini. So pwede ka mo makipag-text, makipag-appointment So, kasi clear kung di na nato itakal into sa program, mahalaban oras nato. Pero we are praying, we're looking forward na at least maka 2 hours kita sa maabot na pan. Maybe next year. Pero since maiden broadcast ini, sana makaano pa kita. Okay. Father C, tabi ano nato mga other inspirational. Lubang napaka-iksi ng ating 1 hour ma'am. Napaka-iksi nga po. But let's hope and pray that we will have the ability as well as opportunity to have our 2-hour airtime. Bago po tayo hiwa-hiwalay sa ating programa ngayon, at we do hope na next Saturday, magkakasama po ulit tayo at anyayahan po niyo inyong mga kasambahay, mga pamilya na makinig po sa aming pong programa. Muli po tayong pangungunahan sa pagdasal ng ating broadcast host at parish priest na si Father C ng Holy Martyr Saint Eleftherios Greek Orthodox Church. Okay, Father C?
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Lord of mercy, Lord of mercy, Lord of mercy. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Lord of mercy, Lord of mercy. Glory to the Father, and to the Son, and the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen.